Buenos dias, Nine Canva. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Bago ko po simulan ang ating talakayan, nais ko po munang ipakilala ang aking sarili. Ako po si Alexa Shayna Biog, ang inyong tagaulat sa araw na ito. Sa mga oras pong ito, atin pong tatalakayin at bibigyang pansin ang ikalawang kabanata ng Noli Me Tangere na pinamagatang ang binatang si Crisostomo Ibarra. Bago tayo magsimula sa ikalawang kabanata ng Noli Me Tangere, tayo na munang dumako sa unang aktibidad na pinamagatang buuin natin. So dahil hindi natin ito magagawa ng face-to-face, ginawan ko siya ng paraan na kung saan ang mga puzzle piece ay may letter. At ilalagay mo itong letter na to sa number kung saan ito nakapwesto. Mayroon lamang kayong 1 minuto para gawin ang puzzle na to. Magaling! Matapos nating mapag-connect ang puzzle, maaari mo bang mailarawan ang nasa litrato? Ano kaya ang connect nito sa ikalawang kabanata ng Noli Me Tangere? Dumako naman tayo sa talasalitaan na pinamagatang pagtambalin. Piliin sa Hanay B ang kahulugan ng mga salita sa Hanay A. Meron lamang kayong 45 segundo para sagutan ito. Mahusay! Matapos natin pagnambalin ang mga salita, dumako na tayo sa pagbubuod ng ikalawang kabanata ng Noli Me Tangere. Bakit nga ba pinamagatan ang ikalawang kabanata ng Noli Me Tangere na ang binatang si Crisostomo Ibarra? Dahil sa kabanatang ito, pinakilala ni Rizal ang pangunahing tauhan ng nobela na si Crisostomo Ibarra at ang kanyang karanasan sa Europa. Pagdating ni Kapitan Tiago kasabay ng isang binata na halatang nagluluksa ayon sa kasuotan nito, agad niyang binati ang mga panauhin at humalik naman sa kamay ng mga pari. Nabigla ang mga pari lalo na si Padre Damaso nang makilala nito na ang binata. Ipinakilala ng kapitan ang binata bilang anak ng kanyang nasirang kaibigan na si Don Rafael Ibarra. 7 taon di umanong nag-aral ang kagalang-galang na binata sa Europa na kadarating lamang. Kusa namang nagpakilala si Ibarra bilang Juan Crisostomo Ibarra y Magsalin kasabay ng pakikipagkamay nito, isang kaugaliang natutunan niya sa bansang Alemanya. Pinangkang kamayan ni Ibarra si Padre Damaso sapagkat alam niyang ito ay matalik na kaibigan ng kanyang yumaong ama. Ngunit ito ay inamin ng pari, totoo siya ang kursa sa bayan. Pero ikinaila niyang kaibigan niya ang ama ni Ibarra. Napahiya si Ibarra sa tinural ng kural at kusa na lamang binawi ang kamay. Maging ang tinyente na nakamasid ay nabigla rin sa biglang pagdating ni Ibarra at hindi nagawang batiin si Kapitan Tiago. Basag ang tinig ng tinyente nang sabihin niya sa binata na nasa ito ay higit na maging mapalad sa kanyang ama.
Ayon sa tinyente, ang ama ni Ibarra ay isang taong mabait. Ang ganitong papuri ay pumawi sa masamang hinala ni Ibarra tungkol sa kahabag-habag na sinapit ng kanyang ama. Naiwang mag-isa si Ibarra sa bulwagan ng walang kakilala. Tulad ng kaugaliang Aleman na natutuhan ni Ibarra buhat sa kanyang pag-aaral sa Europa, ipinakilala niya ang kanyang sarili sa mga nandoroong kamukha niyang panauhin. Ang mga lalaki lamang ang nagpakilala rin sa kanya. Isang makatang nakipagkilala at nakipagpalitan ng kuro ukol sa katotohanan at pag-ibig sa kanyang tinubuan. Malapit nang tawagin ang mga panauhin para maghapunan. Nang lumapit si Kapitan Tinong kay Ibarra para kumbindahin sa isang pananghalian kinabukasan. Tumanggi sa anyaya ang binata sapagkat nakatakda siyang magtungo sa San Diego sa araw na natural. Tumugon si Ibarra at nagtungo ng komedor. Pagkatapos nating mabuod ang ikalawang kabanata ng No Limitangere, ngayon dumako na tayo sa ikalawang aktibidad na pinamagatang Tanong Ko, Sagot Mo. Sino ang kasama ni Kapitan Tiago sa bulwagan? Ayon sa tinyente, ano ang ugali ng ama ni Ibarra? Anong kaugalian ang natutuhan ni Ibarra upang ipakilala ang sarili? Bakit tinanggihan ni Ibarra ang imbitasyon ni Kapitan Tinong? Paano tinanggap si Ibarra sa pagtitipon? Mahusay! Ngayon at nasagutan mo na ang 5 katanungan, dumako naman tayo ngayon sa pagsasanay. Punan ang kahon ng tamang sagot. Magbigay ng tauhan at ibigay ang mga katangian. Mayroon lamang tayong 2 minuto para gawin ang activity na to. Dito na nagtatapos ang ating talakayan. Maraming salamat sa inyong pakikinig.